Hello, Mang. Okay na? Alin? Malinaw na. Hindi naman, sunog lata pa rin, pero okay na. So, eto na lang, Eling, kasi ayoko magkaroon ng mga ano tayo pare-pareho, di ba? Kasi alam kong kaya muna sandali sasalang ko lang tong ulam. Kasi nga si Kuya Gilmore, teka sandali lang. Mang, medyo laksan nyo konti kasi mahina eh. Mahina? Oo. Teka muna sandali. Sure. Lang, okay. Ayusin ko lang sa telepono. Teka muna. Okay. Ngayon, kasi kung maghahabulan tayo ng maghahabulan ng mga salita, magkakaroon tayo ng hindi magandang, alam mo na. Kasi sa ngayon, nararamdaman ko talaga ako ang ako ang masama, sabihin ko na. Hindi naman masama, Mang. Kayo naman. Maliwanag ba? Maliwanag? Yeah, very clear. Palaksan nyo konti kasi medyo mahina eh. Kasi itong landline namin medyo mahina. Ang hirap kasi nga ng telepono pero okay na. Ganito, majigjack naman yan. Kung mapuyat ka, hindi bale na. Basta maliwanagan mo ang ano ko. Sinabi ko sa iyo, ito pangyayari dyan. Sinabi ko sa iyo, kasi nga nung yun, iba na ang tingin natin kay Daddy Lo, may malaking problema siya. So, nung Sunday na yan, nakita ko rin sa kapilya, ganyan-ganyan. Sabi ko ba, iba ang ano. Ngayon, nung hapon, na magkasanta na kami, naisama niya kayo sa prayers. Sabi niya na may talagang mabigat na dalahin talaga siya, ganyan-ganyan. Kaya nung nag-usap-usap kami dito, nila Ate Dana, ganyan-ganyan. May maraming na ikwento si Daddy mo tungkol sa yung problema niya nga siguro, ganyan. Sa akin hindi, kasi hindi ko narinig kasi nasa kami, sa kapilya kami. Ngayon, sabi ang problema mo is nandyan na Ate Evie mo, Auntie Evie. Yun ang problema dumating sa kanila, ganyan. Sabi ko, ang tagal-tagal na yan, hindi yan ang dahilan, sabi ko. Nalaman ko na magnobyo na kayo ulit ni BJ. Sabi ko, yan ang isang malaking ni Daddy Lo, dalahin niya yan. Ang ginawa ko, para tamang-tama pala noon na nung tumawag ako sa Tayabas. Dahil talaga alam mo, ang pangit, ang ano mo. Sige lang, Mang, malino kayo sa amin eh. Sige, nakikinig lang ako. Sige, sabi niya, nung gabi, tumawag ako dahil si Rebecca. Nakausap ko kasi si Ate Clarice. Sabi niya, Cora, kung gusto mo, tawagan mo si Rebecca, ganyan-ganyan. Kasi nga raw, tungkol, meron siyang pinabibigay na si Rebecca na, basta alam mo na, hindi ko naman nakakontakan si Rebecca. Rebecca ang Venezuela, Rebecca sa kapatid ni Baby. Apo. Si Yanity Paul. Apo. Sabi ko, sige, ganun, tawagan ko, binigay niya sa akin yung number. Tinawagan ko si Rebecca. Rebecca Venezuela. Apo. Sabi niya ganun, kinuwento ni Rebecca na yun nga yung $50 daw, ganyan. Nagpabigay siya ng pera, basta ganyan. Kinuha niya yung number ni, kaya ako sinasabi sa'yo in details na wala namang relasyon to sa tungkol sa iyo. Kaya ako lang sinasabi sa'yo kasi gusto ko malaman mo in details kung anong pangyayari. Kung bakit ako nakatawag sa Tayabas, na which is naman ginagawa ko talaga yan dahil dahil nagpapadala ako lagi doon ng box, alam niyo naman yan. Sabi ko ngayon, sabi niya, Cora, pwede ba anuhin mo yung bigay mo yung number sa akin ni sa Tayabas daw, ganyan. Kasi gusto ko malaman, may pinibigay siyang pera, ganyan kung binigay. Sabi ko, sige, binigay ko yung number. Bago sabi niya, kaya natawag ka ba doon? Baka pag natawag ka, banggitin mo na lang. Sabi ko, sige, kasi talagang tatawag ako, tamang-tama. Kasi, magkapadala kasi ako ng box. So, tumawag ako. Kausap ko ngayon si Reby. Si Reby na ng Tayabas, ha? Apo. Sa kwento-kwentong ganyan, sabi niya, si Elaine, sabi niya, dito nadalo, ha? Sabi ko, which is alam ko naman, na hindi ko naman sinasabi, na sinabi niyo lang, na ikaw, sinabi mo lang sa daddy mo, sa manggahan ka nadalo. Which is alam namin na hindi. Hindi, kasi, maputol ko muna kayo doon. Kasi ako, nag-start ako umatin sa Tayabas, February na. 2 weeks na akong natin doon. Alam ko yan. Eto ngayon, sabi ko, ha?
Kaya ko sinasabi sa'yo, kasi para maman mo na ikaw talaga ang tinutukoy. Nag-uusap kami ngayon tungkol sa inyo. Sabi niya, kasi ano naman siya Cora sabi niya, ni Reddy, hiwalay nga daw, yung yan nga, ganyan. Sabi ko kay Reddy, sabi ko gano'n, kahit na ano pang sabihin mo, na dinidivorce, na inaanal, ganyan. Asawa pa rin yan, sabi ko. Pagod, hindi inamin ni Reddy, sabi ko, bakit? Sabi ko, nagbalikan na ba si DJ, saka si Alin, sabi niya, ay hindi ko alam, sabi niya gano'n, pero parang, sabi niya, kasi nga raw nadalo pa nga daw dyan. Sabi ko, dumalo, nakita sila nila rito nila, yan nga, nila Rebecca, nila Toto, sabi niya, nakita ba? So alam ko na talagang dyan nadalo ka, sabi niya gano'n, sabi niya, hoy, Chakora, ano na pala dyan, sabi niya gano'n. Ikaw pinag-uusapan namin, Sabi niya, actually, hindi niya dinirektang sinabi mo, pero ikaw ang pinag-uusapan namin. Sabi niya, yan pa lang si Leo, sabi niya, kasi hindi na raw maganda kasi, dahil yung pagdalo mo pala dyan, ang kaya nabuksan yan. Hindi na pala maganda ang dyan, sabi niya, parang hindi maganda ang patakaran. Marami na raw miyembro na hindi na nadalo, kung mga lang dyan, mga 20 na lang. Sabi niya, at saka si Leo, ang unang word na sinabi niya, nagpapatawag na pala ng pastor si Leo. Sabi niya, sabi ko, ay, ewan ko, hindi ko kasi alam. Sabi ko, wala kasi akong ayoko magsalita ng iglesia kasi yan ayoko talaga, alam mo yan, ayoko. Saka, isa pa sabi ko, kung nagkasala ka man, alam ko, Alin, nagkakasala ka dahil sa pag-ano mo kay Elaine, kay DJ, siguro, dahil hindi talaga kami dyan sa annulment na yan. Kaya nga salitang ko, wag na lang sanang madagdagan ng ganyan, di ba? Kasi kasalanan yan tira ka ganyan. Pero hindi ko sabi kay Rebecca yan, hindi. Tapos na usapan namin, wala na, sabi niya. Sabi niya, sabi niya, buting araw, diyang ang araw nadalo, sabi niya gano'n, kasi natutulungan mo raw si DJ sa pagtuturo sa ng choir. Okay, ganyan. Tapos na, usapan namin, iba na. Yun lang, dumating ngayon sa kasi uuwi ako dahil si Dana makakauwi itong April. So wala kaming tutuluyan. Hello? Wala kaming tutuluyan. Hindi ko wala, dyan naman si Vilma maraming lahat. Ngayon, kasi nga ang gusto namin, pupunta kami ng convention. Diba? Sabi ngayon sabi ko, sabi niya, nakahanda daw naman yung nila, ganyan, yung bahay. Alam mo naman, si Tita Rebecca pa rin ang kausap nyo? Si Rebecca Panguna. Sabi niya ngayon, sabi ko, sige, kaya sabihin mo kaya kay Ate Kay mo, kaya kay Reggie, sabi ko sa mga mayayaman, doon kami tutuloy, kaya. Wala namang problema sa kuray, kanya sabi niya. O sige, sabi ko, sige pagka sabihin mo na lang, sabihin mo kina Raquel. Sabi niya ngayon, o sige, nung sumunod na tumawag ako ulit, hindi pa niya nakakausap si Raquel. Siguro mga pangalawang araw na tumawag, hindi pa niya nakakausap si Raquel. Sabi niya, Chakora, payag naman yung ganito, ganyan. Sige. Ang ginawa ko after that, tinawagan ko si Raquel. Kaya ako tinawagan si Raquel, hindi para, siguro isa na rin yan pala, hindi isa na yung tungkol sa inyo, saka yung kasi nga gusto ko mag-confirm na ayoko kasi ng sabi-sabi, gusto ko mag-confirm kung talagang kayo na nga ni DJ, ganyan. Siguro nakikialam ako, pasensya ka na kung nakikialam ako sa relasyon nyo, kasi ang turing ko naman kasi sa inyo, hindi naman iba. Di ngayon, sabi ko kay pero kung hindi kasal yan, di ba kinukwento ko pa sa'yo, sabi ko kay daddy mo, kaya uuwi ako mag-ininang, which is kinukwento ko rin sa'yo, di ba? Pero nung nalaman ko nakasal pala, sorry, hindi ako pwedeng mag-ano dyan. Sabi ngayon ni Raquel, ako naman nagtangke, pwede ba tumigil, ganyan. Yan ang pinag-usapan namin. Hanggang sa humantong nga sa'yo, sabi ko, Elaine ba? Kasi PJ, nagkabalita na. Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Nagkabalikan. Oo, doon na nga nadalo nga si Elaine. Paano nadalo? Sabi nga, sinusundo namin. Diyan ko nalaman lahat. Pero hindi pa rin ako nag-confirm. Sinusundo namin sa tapat ng PCU. Kwento lang naman ni Raquel, hindi naman niya
hindi naman, wala naman siya ano na chismis or what. Kumbaga sa ano, gusto kanya eh. Gusto kanya maging ano siguro asawa ni BJ, hindi ko alam kung ano. Sabi ko sa kanya, di ba kasal naman si BJ, ganyan. Sabi niya, Chakora, pinapaano na nga, tsaka yung babae, ganyan. Hindi, wala naman, hindi man ako nasagot, ayoko mag-control. Unang-una din, kasi kung mangyayari yan, kaya nga sabi ko sa'yo, tapusin natin to. Ito, pagkatapos natin pag-uusap nito, tama na. Sabi ko na yung gusto ko, sabi ko na yung sinabi ko na kay daddy mo, Daddy Lo, kung pwede, kasi ako, ang sabihin mo na lang, na talaga sinabi kaya kay Daddy Lo, kausapin mo si Elaine, sabihin mo lang na kung sakali kung meron mga pangyayaring kanya, huwag na lang magbanggit. Unang-una ng tungkol sa church. Pangalawa yung pamilya. Unang-una, Kamarset, iisa kayo, pamilya kayo. Pangalawa ang church. Ikaw bilang tatay ng iglesia, dahil matanda ka sa iglesia, at tatay naman ni Elaine. Hindi ko naman sinabi, Elaine, sa daddy mo, sabi ko ang daddy mo na ilaganap pa yung ating pinag-usapan na yan. Ang gusto ko lang sanang gawin ni Daddy Lo, sabihin lang sa'yo na, kung ano man sakali ang mga nangyayari sa inyo, huwag na lang makalabas. Yan lang ang gusto ko sana. Kasi alam mo, Elaine, sabihin ko sa'yo totoo sa pangyayaring ito. Kagabi, alam ko na yan eh. Panalangin pa lang ni Daddy Lo, alam ko na. Na wag magkaroon ng pumasok si Satanas o mabigkis kami ng ang pag-ibig namin sa isa't isang relasyon namin. Huwag pasukan ng hindi maganda. Sa nangyari nga ito, ngayon, Elaine, sasabihin ko sa'yo totoo. Hindi ko alam dahil sasabihin ko sa kanila to eh. Sasabihin ko sa kanila alam mo nung nangyari yan, sabi ko nga nanalangin ako sa Diyos eh. Sabi ko, Panginoon, hindi, ano ba ang ano mo sa akin kasi hindi ko hindi ang ano ko naman diyan, hindi ko naman ano na chismis or what. Ang akin, kaya ko lang inalam lahat yan kung ano yung problema ni Daddy. Kaya ko lang inalam na confirm ko sa iyo talagang nobyo kayo ni BJ kasi nga natuwan-tuwa ang daddy mo nung nalaman niya na akala ko Cora, sabi niya na payag ka sa relasyon nila. Sabi ko, Daddy Lo, hindi ako alam ko kasal pa rin yan. Kung may nangyari, sabi ko kasi si Candy, kausap sila, magkakausap kami dahil sa pamilya kami nga. Sabi ni Daddy, lalo ng ate mo, sabi niya, ayun na Daddy Lo, kasi hindi natin alam kung anong dagok ang mangyari sa atin. Kasi nangyari na yan eh. Elaine, nangyari na yan. At sabihin ko sa'yo, liwanagin mong isip mo. Kasi nangyari na yan kina lolo mo, tatay nila, kina daddy mo. Alam mo yung pangyari, pero mahaba na yan, ganyan. Kaya ang sabi ko kay sa pangyayaring to, inopen ko sa kanila. Sabi ko kasi, alam ko, tinawagan mo ako eh, sinabi ko sa kanila. Nagalit nga si Candy eh. Sabi niya, Mama, bakit ikaw ang hari? Hindi ko alam. Siguro nasa isip nila ako. Kasalanan ko ba? Sabi ko. Kasi ako hindi ako natatakot magalit sa akin si Raquel, kung harapin man ni Elaine o sino man, si Raquel o si Revy. Hindi ako natatakot na maawayin nila ako. Natatakot ako sa Diyos, baka ako nagkasala ako. Sabi ko gano'n. Sabi naman nila lahat, yung mga anak ko, sila Candy nga. Sabi niya, Mama, hindi mo naman kasalanan yan. Ang ina-aware mo dyan, yung kapakanan ni Elaine, which is kasi nga isa kami. Sabi ko, kaya nga, hindi ko naman akalain na lalabas din niya, ang gusto ko lang mangyari, sinabi ko kay Daddy Lo, nasabihin lang si Elaine. Kaso mo si Elaine ngayon, hindi ko alam kung kaya katulad ng salita mo sa akin, wala kang sinasabi. Na hindi mo direktang sinabi ng daddy mo, hindi direktang sinabi ikaw nagsabi. So sa makatwin, nasa sa isip niyo, ako gumagawa na ikaw ang ano. Hindi kasi noong time na kinata sa akin ni Daddy, okay Daddy, sabi ko, sinabi ba ni Mamang na sinabi ni Tita Reby na ako ang nagsabi? Sabi nga daw ni Daddy, hindi naman sabi niyo nga daw, hindi naman daw dinirekta ni Tita Reby na ako ang nagsabi. So sabi ko kay Daddy, sabi ko, so ina-assume lang na ako nagsabi, kanya. Hindi ako nag-a-assume, hindi Elaine. Kaya ako, talagang hindi ko nga sinabi na pero talagang ikaw ang paksa ng usapan namin. Di ba, linaw naman? Ayun, kasi nakakausap kasi kaya ka tumadalo, kaya ka nadalo dyan, nagkaroon ng problema talaga, marami ng kapatid sa iglesia, sa Crisostomo.
Kasi mang ano ko din, oo. Ibig sabihin ngayon lalabas, ang nagsabi ng iba, hindi ikaw. Hindi, ikaw ang pinag-uusapan namin ni ano. At hindi direct ang sinabi, Elaine, pero ikaw ang pinag-uusapan namin. Ang pagdalo mo dyan sa kusoso mo, sa Tayabas. Di ba? Ang linaw-linaw naman. Ang linaw-linaw naman. Kasi mang ito, mang, babotol kita mga. Kasi ang inaano ko lang, yun nga, kaya ako Wala kasi kang sinasabi. Oo, teka, kasi yun nga ang point ko. Kaya ako umalis kasi ng Cavite, kasi di ba nagkakagulo na nga kami dito. So ako nalang, kaya ako umalis, umiiwas na ako sa kanila. Ngayon, yung naikwento sa akin ni Daddy to, regarding, yun nga, yung sa mga nasabi, sabi ko, naisip ko, pag nalaman to ng mga taga Cavite, at lalo pag nalaman to ni Uncle Leo, mas malaking gulo. Kaya sabi ko, kailangan ko, clear ko yung pangalan ko, talaga na wala akong sinabi. Tapos, nung nakausap ko Elaine, hindi kita maintindihan. Putol-putol ka. Ganito na lang, Elaine. Elaine, ayoko na. Magagalit lang ang Diyos. Natakot ako sa Diyos eh. Nasa sa iyo kung gusto mo maniwala o hindi, o kumprontahin mo sila sa Rebecca, si Raquel. Tanungin mo sila. Ngayon, teka muna sandali. Sakayin ka muna lang. Putol-putol ka, hindi kita maintindihan. Ganito na lang, tanungin mo lahat sila. Ngayon, kung magagalit sila sa akin, magagalit ka sa akin, magagalit ang ano, wala akong pakialam. Ang gusto kong ang natatakot lang ako sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo. Hello, ma'am. Hindi ka nakikinig sa ano ko na wag ano, kasi ayoko talagang masira ang iglesia sa iba't ibang dako, hindi lang nang dahil sa iyo, dahil ako para ako sa iyo. Ngayon, pag nagsalita, halimbawa kung sino mga Poncio Pilato yan, na sinabi na ganito, ganyan, na wala akong pakialam. Dahil hindi ako, alang-alang sa iyo, kaya ako alang-alang kina Daddy Lo, hindi sa iyo, alang-alang kina Daddy Lo, kay Candy, lalo na, kasi ang turing nila naman, ang turing ko kay Candy is anak, ang turing nila sa anak ko, kay Gilbert is anak din, kaya, tapusin na natin to. Wala na tayong pag-usapan. Pero mga ito, bago tayo matapos ha. Tama na, Elaine. Ayoko na. Nagkakasala lang tayo. Ito na, Mang, kinig ka sa akin, Mang. Pero, Mang, wag kayong mag-alala. Hindi naman ako ito, Mang. Mang, hindi ako galit. Hello, Mang? Hello, Mang?